Bago na-hack ang ating Facebook page noong April, ay umabot tayo sa 72,000 followers. Sa ating bagong page na inopen ko noong May, 1.5k pa lang tayo makahugot. So nagtataka ako kung bakit hindi sumunod yung iba. So, ikaw kahugot, kung lagi kang nakikinig sa mga kahugot stories, ay maaari kang mag-follow sa ating bagong Facebook page na ito. Ang mga dahilan ay hindi lang upang magpa-shoutout, syempre, kundi upang sa ganun ay magkaroon ka ng update sa mga bagong kwentong ating babasahin. At sa mga nais namang magpadala ng mga kwento ay ang ating Facebook page ang daan upang tayo ay makapag-usap kung paano ka magsisimula, kung may mga katanungan ka tungkol sa pagsusulat at kung saan ipapadala ang iyong mga kwento. So mga kahugot, i-follow po ninyo ang ating Facebook page. Maraming salamat. At narito ang kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Ako si Kim, isang accountant dito sa Qatar. Dito sa Doha ay may dalawa akong best friends. Sila sina Jola at Amira. Si Jola ay Pinay, tubong Nueva Vizcaya. Si Amira naman ay isang Qatari. Sila ay magwawalong taon ko na rin mga kaibigan, best friends actually, at isa si Amira sa mga nagpapaalala sa akin kung gaano sana ako kaswerte kasi Kristiyano ako at hindi limitado ang mga pagkakataong maging masaya sa buhay. Marunong nang magtagalog si Amira dahil tinuruan namin at interesado talaga siyang matuto. Bumili pa nga siya noon ng Tagalog-English Dictionary at noon pa lang din ay nakakitaan ko na si Amira ng inggit tungkol sa pamumuhay ng mga kabataang Kristiyano dahil sa napakaraming kwento ni Jola sa kanya tungkol sa naging buhay ni Jola noon. Buhay na kahit ako ay Kristiyano ay hindi ko rin naman naranasan. Kaya hindi lang si Amira ang naa-amaze sa naging buhay ni Jola kundi maging ako rin. Pareho lang kaming accounting staff ni Amira dito. Pero dahil local siya, Qatari siya ay mas malaking kanyang sweldo. Si Jola ay mas mataas sa amin dahil audit manager siya. Accounting assistant naman si Amira at ako ay junior accountant. Taong 2017 ay magdadalawang taon na ako dito sa kumpanya. At noon pinagdiwang ang 7th founding anniversary ng company, naatasan kaming mag-perform bilang representative ng accounting department para sa talent contest. Akala namin ni Jola noon ay kami ang may stress sa pag-iisip kung ano ang ipo-perform namin kasi ako, I know myself, wala talaga akong performing talent. May talent ako sa pagdodrawing but aside from that ay wala na. Si Jola naman, singing daw ang talent niya. Sabi ko noon, kumanta na lang siya, back up na lang kami ni Amira pero hindi daw pwede kasi mga boys daw ang mga back up. Kaming tatlo lang kasi ang babae sa accounting department. Lahat lalaki na, mga Indiano, Pakistani, Masri at ilang Pinoy. Hanggang sa magalang na sumabad si Amira nung kami ay nagdidiskusyon tungkol sa aming ipaperform. Magsasuggest daw siya. Kakanta na lang daw kami ng Destiny's Child song. Tamang-tama daw yun kasi tatlo kami. Kung matatandaan nyo, ang Destiny's Child ay sikat na trio pop group noon. Sina Beyonce, Michelle Williams at Kelly Rowland. To my surprise, ang Muslim na si Amira pa pala ang pinaka-talented sa amin sa sayaw at sa pagkanta ng English song. At siya pala ay #1 fan ni Beyonce.
She can sing and dance like Beyonce, Kuya Bono. From then on, tuwing uwian, nagpa-practice kami sa bahay nila. Napakababait ng pamilya niya, lalo na ang tatay niya na isang college professor. Sabi ng papa niya noon, yun daw ang kauna-unahang pagkakataon na makapag-perform si Amira sa harap ng maraming tao, babae at lalaki. Sinabi din nito na bawal sa kanilang religion ang mag-perform ang babae kung may lalaki sa audience, pero papayagan daw niya si Amira sa una at huling pagkakataon. Sa loob ng mahigit isang linggong natitira bago sumapit ang anniversary ng kumpanya na siyang araw ng aming pagpa-perform, araw-araw kami sa bahay ni na Amira, nagpa-practice at nakabisado ko patuloy ang lyrics ng kanta dahil sa paulit-ulit na pagpapatugtog nito. At ang totoo, Kuya Bono, ay para sa akin ng lyrics ng kantang yon. Dahil survivor ako. Survivor sa napakaraming pagsubok sa buhay at pag-ibig. At sa puntong yun, ang buhay ko noon ay pinipilit ko pa rin makasurvive. Third year high school na ako nung ma-realize ko kung gaano ka pala ka-conservative ang pamilya ko. Ito ay noong bigla na lang akong nagising isang umaga at ramdam kong in love na rin ako kay Dino. Ninakawan niya ako ng halik sa pisngi habang nakaupo kami sa loob ng classroom kasama ang mga klase namin habang hinihintay ang aming subject teacher. Nagulat ako sa biglang pagdapo ng labi ni Dino sa pisngi ko. Mabilis lang yon, isang iglap at pagkatapos nun ay tumitig siya sa mga mata ko na parang naghintay kung anong magiging reaction ko o kung ano ang sasabihin ko. Well, sanay ako sa halik sa pisngi kasi maraming humahalik sa akin sa pamilya ko. Una na ang pamangkin kong si Jacob, ang papa ko at ang lolo ko sa father side, maging ang tita Estela ko na bunsong kapatid ng papa ko. Pero ang halik na yun ni Dino ay parang delayed ang dating sa akin kasi bigla ko itong naisip nung matutulog na sana ako kinagabihan. Namalayan ko na lang na hinihimas-himas ko pa ang pisngi kong dinapuan ng halik ni Dino. Naglaro sa isipan ko hanggang sa makatulog ako at paggising ko, mukha ni Dino ang unang nagpakita sa isipan ko. Dati-rati pagkagising ko sa umaga, tatayo kaagad ako, ililigpit ang pinagtulugan ko, then patakbong tutunguhin ang banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Pagkatapos ay didiretso na ako sa kwarto ni na Lola at Jacob at doon ay makikipagkulitan ako sa pamangkin ko. Maya-maya ay kasama ko na siyang tumatakbo sa palibot ng bahay. Yun ang pinaka-exercise naming dalawa tuwing umaga. Pero nung umagang yun, Kuya Bono, hindi ako bumangon ng maaga. Naglalaro na ulit sa isipan ko ang guwapong mukha ni Dino hanggang sa boses ni Jacob na ang narinig ko sa labas ng pinto ng kwarto ko. Kasabay ng pagkalampag ng maliliit niyang kamay sa pinto habang sinasambit-sambit ang pangalan ko. Pero hindi ko nagawang umimik dahil parang mas gusto ko pang humiga at isipin pa si Dino. Noon ko lang din lubusang napagtanto kung gaano ka-special si Dino bilang isang lalaki. Maliban kasi sa gwapo siya at matangkad ay mabait pa, napakasipag at napakarami niyang talent at sports na kaya niyang laruin. Noong umagang yon, sinubukan kong mag-isip ng pangit tungkol sa kanya pero wala akong maalala. Hanggang sa boses na ni Mama ang narinig ko sa labas ng pinto. Nag-aalala. Inakala niyang may lagnat ako dahil hindi ako bumangon ng maaga. Umalis din si Mama na hindi ko rin sinagot. Pinili kong magkunwaring tulog pa. Pero makaraan ng ilang minuto ay boses na ni Papa ang narinig ko.
Bubuksan na raw niya ang pinto gamit ang spare key. Kakain na daw kami, malilate na raw ako. Noon pala ako bumangon, Kuya Bono, pero kahit noong kumakain na kami ay sumisingit-singit pa rin si Dino sa isipan ko. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at ang sabi ko sa harap ng hapagkainan ay, magkaka-boyfriend na ako. Parang biglang tumigil sandali ang ikot ng mundo noon. Yung kalansingan ng mga kutsara at babasaging plato ay natigil din at paglingin ko, lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Oh, bakit? Nausal ko pa. Si Papa ang unang nagsalita ng pabiro. Ma, ipa-check up mo tong anak mo ha. Nakatawang sabi niya pero hindi pinatulan ni Mama ang biro ni Papa. At ang sabi niya, Kimberly, 15 years old ka lang. Masyado pang maaga. Then si Lola Mikay naman, lola ko sa father's side na matagal nang nakatira sa amin at siya noon ang nag-aalaga sa apo niya sa tuhod, ang pamangkin kong si Jacob. Ang sabi niya ay, kaya daw siguro ako hindi bumangon ng maaga dahil napuyat ako kagabi. Baka daw magdamag kaming magka-text ng boyfriend ko. Boyfriend? Hindi pa kami lola, hindi ko pa sinasagot. Sabi ko, huwag mo sagutin anak, bata ka pa. Sabad ni Papa. Si Mama naman ay iba ang tingin sa akin, parang naiinis na nag-aalala. Hindi ko rin inasahan na kasama si Mama sa kotse ni Papa nung idaan ako sa school nung umagang yon. Well, isinasabay na talaga ako ni Papa sa tuwing papasok siya sa work niya. Pero sa garahe pa lang noong umagang iyon, nung pasakay pa lang ako, pagbukas ko sa pinto ng kotse sa driver's seat ay nakita kong nakaupo na si Mama doon, kaya sa likod na lang ako umupo. Pero kakaupo ko pa lang ay napansin na ni Mama ang pabango ko. Nasobrahan mo yatang mag-spray ng cologne mo, Kimberly. Masakit sa ilong. Ang sagot ko ay, Ma, saan ka pupunta? Hindi niya ako sinagot, pero pagdating ng kotse sa harap ng gate ng school, bababa na sana ako pero nagsalita si Mama. Kimberly, tawagin mo yung lalaki. Gusto namin siyang makita. Sino pong lalaki? Yung naliligaw sa'yo. Kakausapin lang namin ang papa mo. Noon ako natigilan at umugong sa utak ko ang tanong na, sino bang nanliligaw sa akin? Natatawa na lang ako ngayon kapag naiisip ko kung gaano ako ka-inosente nung high school ako, Kuya Bono. Pero ang bagay na ito ay hindi ko naman maisisi kahit kanino. Lumaki kasi akong sobrang close sa pamilya ko. At masasabi ding medyo spoiled brat dahil nag-iisa akong babae sa 4 na magkakapatid at bunso pa ako. Yung mga kuya ko, never kong nakitang nag-uwi ng babae sa bahay. Wala din ako matanda ang pagkakataon na nagkwento sila tungkol sa girlfriend o nililigawan nila. Never ako nagkaroon ng balita tungkol sa naging love life nila dahil sinadya nilang gawing pribado ang bagay na yon. Grade 5 lang ako nung mag-uwi ng baby si Kuya Aldrich at Mama. Si Jacob ang baby na yon, Kuya Bono. Anak daw yun ni Kuya Aldrich sa girlfriend niyang ni minsan ay hindi naman sa amin ipinakilala. Sa mura kong edad noon ay hindi nga ako na-curious sa nanay ni Jacob at ang mahalaga lang sa akin noon ay may pamangkin na akong napaka-cute na sobra-sobra kong kinaadikan, Kuya Bono. Nasa school pa ako, gustong-gusto ko nang umuwi para makita na si Jacob. Malaro, mahalik-halikan. Minsan nga, nagkasakit si Jacob, nilagnat, kinonfine sa ospital. Sobra ang iyak ko noon at nagwawala ako sa ospital dahil ayaw akong payagang matulog doon kasi ang gusto ko noon ay
mabantayan ko ng magdamag ang pamangkin ko. Ang alam ko noon, Kuya Bono, ay walang kontrabida sa pamilya ko. Lahat sila very good sa akin, kaya halos wala akong naging buhay, kundi pamilya lang. Yung school ay obligasyon lamang na napilitan ko lang gampanan, pero habang nasa school ako ay uwing-uwi ako. Kasi para sa akin noon ay yung bahay namin, yung buong bakuran namin, ang mga tao sa loob nun ay ang totoo kong mundo na mahal ko. At yun ay pagpapatunay noon sa akin na there is really no place like home. Yun talagang pagka-in-love ko kay Dino for the first time, ang kauna-unahang pagkakataong ginusto kong magkaroon na ng pakialam sa ibang tao. Akala ko noon, ganun kadaling maging kami dahil lang sa hinagkan niya ako sa pisngi. In-expect ko na liligawan niya ako, sasagutin ko naman at magiging kami na. Hindi naman yun nangyari, Kuya Bono, dahil napakabait at napakatinong lalaki ni Dino noon. Well, mula nung naging mabait na rin ako sa kanya, lalo din siyang naging mabait at lalo pa siyang nagdumikit sa akin. Pero araw-araw mula noon ay wala akong hinintay kundi ang sambitin niya ang salitang, I love you, Kimberly, na agad ko naman sanang sasagutin ng I love you too, Dino. Fourth year high school na kami nung may bagong transferee sa school. Siya si Zed. Sa kabilang section si Zed, pero naging close sila ni Dino simula nung mabuo ang banda nila noong linggo ng wika kung saan sila nag-perform ng isang Freddie Aguilar song na hindi ko na matandaan ang pamagat. Si Zed, Kuya Bono, gwapo, maputi at halatang may kaya. Pero mas gwapo sa kanya si Dino para sa akin. Kaya lang, ang daming nagka-crush kay Zed. Oo, maputi siya pero nagmumukha siyang maitim kapag kasama o katabi niya si Dino. Magkasing tangkad lang din halos sila, pero matikas kasi ang tindig at galawan ni Zed. Maraming nagka-crush kay Zed noon. Marami din syempre kay Dino, pero nabalitaan kong lumipat kay Zed ang ibang nagkakagusto kay Dino. Sa banda nila, parehong kumakanta sina Dino at Zed, pero babae kasi ang main vocalist nila, si Sandra, nakaklase din namin ni Dino. Si Dino ang drummer, si Paul sa keyboard, si Benny sa bass guitar, at lead guitar naman si Zed. At tuwing sila'y nagpe-perform, malakas talaga ang tilian ng mga girls, except me. Kasi noon ay wala akong hilig sa musika, lalo na sa magugulong banda. Ang musika para sa akin noon ay yun lang mga kanta sa aming kapilya. Pinapanood ko lang sila noon dahil kasali sa banda ang mahal ko o sikretong mahal ko, at na-offend ako sa mga babaeng pinagkukumpara sina Dino at Zed. Alam kong hindi fair, pero kinainisan ko si Zed noong una pa lang. Pero nung magtagal ay alam kong may karapatan na akong magalit ng sobra sa kanya dahil inimpluwensyahan niya ang mabait kong crush na si Dino ng mga masasamang gawain niya. I can say na bago lumipat sa school namin si Zed, si Dino ay isa sa pinakamabait na estudyante sa buong school namin. Nabalitaan ko pa ngang na-kick out lang si Zed sa dating school niya kaya lumipat siya sa school namin. Sobra akong nagalit sa kanya, hindi lang dahil hinawaan niya ng kasamaan si Dino kundi inilayo din niya ito sa akin.
Hindi lang din siguro dahil sa wala akong hilig sa music o mga banda-banda na yan, kundi dahil kahit sino siguro ay maiinis sa nangyaring pagpapabayanan ni Dino sa pag-aaral niya dahil sa bandang binuo ni Zed. Tumutugtog na sila noon sa isang bar tuwing gabi ng Wednesday, Friday at Sunday. Kaya madalas ay absent si Dino ng Monday at Thursday dahil puyat at kadalasan ay lasing daw kapag umuwi sila ng madaling araw. May lumang bahay ang lolo ni Paul malapit sa school namin. Iyon ang ginawa nilang tambayan at doon din sila nagpa-practice ng kanilang banda. Kapitbahay nila si Marcia na kaklase namin at nagrereklamo ito sa ingay daw ng banda. Pero sa huli, Kuya Bono, naging tambayan din ni Marcia at mga kaibigan niya ang lumang bahay ng lolo ni Paul at nabalitaan ko pa ngang nakikipag-inuman na rin sila kina Dino. Hindi ko na iwasang magselos noon, Kuya Bono, kasi talagang hindi ko na nakakasama si Dino. Dahil dito, isang araw sa school ay kinausap ko si Dino sa paraang concern lang ako sa studies niya, pero ang sagot niya sa akin ay, kahit madrop na ako, masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Masaya ako sa tropa. Nasaktan ako, Kuya Bono, kasi nabaliwala ang concern ko. Nung mag-worry si Sir Protasio sa grades ni Dino, absent ulit si Dino nung araw na yon at naging topic namin ng kanilang banda. Si Sandra na main vocalist nila ay hindi naman uma-absent, pero that day, sinabi ni Sandra sa teacher namin na aalis na siya sa banda dahil pinagbawalan na siyang kumanta sa bar. Mga 16 years old lang kasi sila noon, maliban kay Zed na 17 na. Nagulat si Sir nung malaman niyang tumutugtog na pala sila sa bar. Ang naging tanong ko lang naman ay, legal ba, Sir, na nasa ganong lugar ang mga minor? Yun lang ang nasabi ko, Kuya Bono. Kaso ang ginawa ni Sir, nireport niya ito sa aming principal. Gumawa sila ng aksyon at ang ending, natigil ng tuluyan ang buong banda sa pagtugtog sa bar dahil silang lahat ay mga minor de edad nga. Sobrang saya ko noon pero hindi ko alam nagigil na pala si Dino sa akin dahil inakala niya na ako ang nagsumbong sa teacher namin. Hindi lang ako iniwasan ni Dino kundi nakikita ko talaga ang pagsimangot niya, ang pagtapang ng mga mata niya tuwing makakasalubong ko siya. Natakot ako sa kanya at the same time ay nasaktan kasi hindi niya ako binigyan ng chance na makapagpaliwanag. Sa tuwing lalapitan ko siya, lalayo siya na para bang may sakit akong nakakahawa. Si Zed naman, kabaliktaran ng ginawa. Sa halip na magalit din sa akin ay siya naman ang lapit ng lapit at lagi akong binabate. Lagi kong nahuhuling sa akin nakatingin. Pero syempre hindi ko siya pinapansin dahil inis na inis nga ako sa kanya. Siya ang sinisisi ko sa lahat ng nangyari kay Dino, pati ang pag-iwas sa akin ni Dino. Sinusungitan ko siya lagi pero the more na nagsusungit ako sa kanya, the more naman na parang tuwang-tuwa siyang kulitin ako. At sa ganong gawain ni Zed, Kuya Bono, ay hindi ko namalayang nakapasok siya sa puso ko. Namayani siya sa puso ko pero sa bandang huli, sinugatan din niya ang puso ko. May laman na ang tiyan ko nung mag-graduate ako ng high school. Pero ginagawan lang namin ng paraan para hindi mahalata. Noon ko nakilala mabuti ang mga magulang ko, pati si Lola Mikay.
Pero kayo na lang ang humusga kung sila ay masasama. Dahil may nagkakasundo silang paraan para ayusin o itama ang mga mali namin. Namin kako dahil hindi lang ako ang pinakialaman nila kundi maging ang mga kuya ko pala. Kaya pala wala akong nakitang ina ang pamangkin kong si Jacob dahil sila din ang umayos kasi bata pa noon si kuya. Ganon din ang mga maling nagawa ng iba ko pang kuya at syempre sa akin din. Inilayo nila sa akin si Zed noong mga panahong may nararamdaman na rin ako kay Zed. Kahit na wala kaming formal na relasyon dahil hindi naman niya ako niligawan. Sa pagiging immature ko noon, Kuya Bono, ay nagamit ko si Zed para pagsilosin si Dino. Kaya madalas akong sumama noon kay Zed sa tuwing nag-aayos siya kung saan-saan. Oo, Kuya Bono, dahil kay Zed, natuto akong mag-cutting classes. Natuto akong magbulakbol. Yan ay noong 4th year na kami. Isang araw dinala ako sa bahay ng kaibigan niyang mas matanda sa kanya. Doon ay napainom ako ng alak for the first time. At doon na rin ako nakuha ni Zed. At ang pangyayaring yun ay nagbunga. Nabuntis niya ako kahit wala kaming relasyon. Then noong mahalataan na nila sa bahay ang pag-iiba ng mga kilos ko, hinila ako ni Mama sa prayer room sa basement ng aming bahay. Pagpasok namin sa prayer room, naroon na ang mag-inang sina Lola Mikay at Papa at masyadong mabalasik ang titig nila sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa nila kay Zed. Basta't bigla na lang nawala si Zed sa school namin kahit na graduating na kami noon. Sabi ng mga close friends niya, nagpunta daw si Zed sa Benguet. Hindi ko na matawagan noon ang cellphone niya. Sa bahay, kahit saang parte ng bahay, labas o loob, liban lang sa prayer room ay hindi na pag-uusapan ng tungkol sa kalagayan ko ang pagbubuntis ko. Namuhay kami araw-araw na normal, parang walang nangyari, parang walang problema. December nang umuwi si Kuya Aldrich mula sa Dubai kung saan siya nagtatrabaho, sinadya kong kausapin siya tungkol kay Jacob at sa mami ni Jacob pero nakangiti si Kuya Aldrich sa pagsasabing, "Ang pangit na nakaraan, Kim, hindi na pinag-uusapan. Makinig ka na lang sa parents natin. Sila ang nakakaalam kung anong tama para sa'yo, okay?" Binili nila ako ng unang pagkakataon pa lang na pag-usapan namin ang tungkol sa pagbubuntis ko na kapag may gusto akong itanong sa kanila, pupunta lang ako sa basement. Magdadasal sa prayer room, then susunod sila sa akin kahit sino sa kanila upang sagutin ang mga tanong ko. Tinanong ko noon kung anong ginawa nila kay Zed. Sina Mama at Lola Mikay noon ang nakasama ko sa prayer room. Ang sabi ni Lola, hindi pa siya handa na panindigan ka. Kahit puwersahin namin siya, alam namin hindi magiging maayos ang inyong pagsasama kaya pinalayo namin siya sa'yo. Mula nung lumaki na ang tiyan ko, hanggang sa mga anak ako, hanggang sa 7 months na ang baby ko, Kuya Bono, hindi ako lumabas ng bahay. Sa bahay namin ako nanganak. 2 midwife ang tinawag nila upang paanakin ako. Noong nagbubuntis ako, doktor ang nagpupunta sa bahay upang check-upin ako. And since wala siyang nakitang problema ay never akong nagpunta sa clinic. At ang kasarian ng anak ko ay nanatiling sorpresa hanggang sa isilang ko ito dahil never akong sumalang sa ultrasound para masilip ang kalagayan
at kasarian ng baby ko. Babae ang anak ko, bagay na lubhang ikinasaya ng buong pamilya ko. Kasama ko siyempre dahil iyon ang matagal naming pinagdadasal, baby girl. Nung isilang ko si Rahab, pakiramdam ko wala nang kulang sa akin kahit na 17 years old lang ako. Sabi ko noon, kahit bata pa ako, sa aking anak ko na ibubuhos ang buong buhay ko. Alam ko din, Kuya Bono, na pinagchichismisan ako ng mga kaklase at schoolmates ko kahit hindi nila ako nakitang nagbuntis o nanganak. Si Dino ang nagpakalat ng kwento dahil noon ay alam ko may communications pa rin sila ni Zed, pero ayaw lang sabihin sa akin ni Dino noon kung saan nagtago si Zed. Aminado ako na immature pa ako noon kahit isa na akong ina. Para sa akin noon ay wala akong problema, wala akong dapat intindihin o ipag-alala dahil napapaligiran ako ng mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa amin ng anak ko. Pero nung sumapit ang December, kumpleto kami sa bahay. Naroon lahat ng mga kapatid ko, maging ang lolo at lola ko sa mother's side, sa amin nagpasko. That time, nakauwi ulit si Kuya Aldrich, ang aming panganay, na noon ay sa Dubai nagtatrabaho. Umuwi din sina Kuya Moses at Kuya Darwin na parehong sa Maynila nakatira, pero hindi sa iisang bahay dahil ang pangalawa sa panganay na si Kuya Moses ay nag-aaral noon ng theology dahil bigla na lang nung bago siya magtapos ng college ay nagdesisyon siyang pumasok sa seminaryo. Ito ay lubhang pinagtaka ng mga magulang at mga lolo at lola ko dahil noong bata-bata pa si Kuya Moses ay hindi siya nakakitaan ng pagiging banal, pero sinuportahan pa rin ng parents namin ang kagustuhan niyang magseminaryo. Magiging pari siya, Katoliko, kahit na kami ay hindi Katoliko. Noong Paskong yun ay nakapagbitaw ng salita sa akin si Kuya Moses. Ang sabi niya, mukhang kontento ka sa buhay mo Dahil ba sa binibigay naman ni na Kuya Aldrich at ng mga magulang natin ang lahat ng pangangailangan niyo ng anak mo? Hindi ako nakasagot, pero humirit pa siya ng ganito. Hindi lahat ng panahon, Kim, nandyan sila para sa'yo. Nagkataon lang na wala pang asawa si Kuya kaya todo suporta siya sa inyo. Ang parents natin, huwag mong asahan dahil tatanda sila. Kumilos ka rin. Gumawa ka ng hakbang para sa kinabukasan nyo ng anak mo. Sa pagiging immature ko pa rin noon, Kuya Bono, ay hindi ko pinag-isipan ang sinabi ni Kuya Moses. At oo, totoong kontento ako noon kasi hindi kami kinakapos. Hindi ko naranasan ang problema tungkol sa pangangailangan namin ng baby ko. Kaya lang, 2 taon ang lumipas ay nagkatotoo ang sinabi ni Kuya Moses. Nag-asawa si Kuya Aldrich at may pagkasakim ang kanyang napangasawang, tawagin na lang natin sa pangalang Cristel. Well, hindi ito nagpakita ng pangit na ugali nung una, nung hindi pa sila kasal. Kaya nga walang tumutol noon sa pagpapakasal nila. Pati kasi anak ni Kuya Aldrich, ang pamangkin kong si Jacob na anak niya sa unang babaeng nabuntis niya, ay tinanggap din ang buong buo ni Ate Cristel. Pero simula nung mabuntis ito, para sa unang baby nila ni Kuya, noon na siya nagsimulang maging selfish. Inutusan niya ang kuya ko na putulin na ang financial support sa amin kasi nga nasa poder naman nila ang pamangkin kong si Jacob. Si Papa noon ay nag-retire na rin sa kanyang trabaho. Natanggap niya ang kanyang retirement fee pero pinili nilang ibangko para naman daw sa mga pangangailangan nila kapag matatanda na sila. Noong panahong yun ay matanda na si Lola Mikay at alagain na siya. Hindi na halos nakakagawa ng kahit simpleng gawain sa bahay at syempre,
Kargo din siya ng kanyang anak na si Papa. 19 na ako noon at masasabi kong bahagya na akong nag-mature. Nagsimula na akong mag-alala para sa kinabukasan nga namin ng anak ko na noon ay 2 taong gulang na. Gusto kong mag-aral ulit noon pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga magulang ko. Well, para lang maliwanag sa inyo, mula nung magbuntis ako, Kuya Bono, hanggang sa mga anak ko, hanggang sa 2 years old na ang baby ko, halos nasa bahay lang ako. Napakadalang kong lumabas, Kuya Bono. Oo, malaki ang bahay namin. 2 palapag ito, may basement pa, at naroon nga ang prayer room. Maluwang din ang aming bakuran at para sa akin noon ay kumpletong mundo ang aming tahanan para sa akin kasi kapiling ko ang mga mahal ko sa buhay. Lalabas man ako noon ay tuwing araw lang na kailangang ialay sa Diyos. Yung mag-attend ng party o handaan, wala yun sa akin. Mag-shopping, napakadalang din dahil hindi naman kami mahilig pumorma. Sa totoo lang, karamihan ng mga damit ko, tinahilang ni na Mama at ni Lola Mikay. Dahil kasi, partikular kami sa tabas at kulay ng mga sinusuot namin. Hindi lang yun sa pagiging conservative, Kuya Bono, pero nakasad kasi sa Biblia kung ano ang nararapat na kasuotan ng isang babae. Sorry na kaagad sa mga mangbabash sa akin sa pagdawit ng Biblia samantalang unwed mother naman ako noon. Well, wala din naman akong balak na magpakasanta, Kuya Bono, pero ito ay pagpapaliwanag lamang kung bakit nagmukha akong conservative noon. Medyo alam ko kahit nung grade 6 pa lang ako hanggang sa mag-high school na ako na iba ang pagdadala ko kumpara sa ibang kabataang babae. Never akong nagpantalon ng masikip, lalong never akong nagsuot ng maiksing shorts, blouse na walang manggas. Ang karamihan ng mga sinusuot ko, bestida na ang palda ay abot hanggang sa kalagitnaan ng binti at ang manggas naman ay lampas siko. Hindi matitingkad ang kulay, hindi bulaklakin kundi kadalasan ay plain colors, blue, gray, cream, faded yellow, old rose pink, white. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng damit na pula o fuchsia pink. I knew kahit nung high school ako na sobrang baduy ako sa paningin nila. At tanging si Dino lang ang totoong nagkagusto sa akin, pero nagbago siya at kay Zed ako naligaw. Hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Zed, pero naramdaman kong espesyal ako sa kanya dahil sa kulang 4 na buwan lang ng pagiging close namin, 2 buwan na pagsasama-sama ko sa kanya ay hindi niya ako ikinahiya. Nung una, single motor ang service niya nung 4th year kami, pero sa tuwing may balak siyang isama ako sa kung saan ay tricycle ang dinadala niya dahil ayaw niya akong umangkas sa likod niya kasi nakabistida ako. Nangyari ito nung una, nakasampa na ako sa likod ng motor niya. Biglang humangin at nilipad ang laylayan ng bestida ko. Tinigil niya ang motor, pinababa niya ako, pinaghintay niya ako sa waiting shed. Pagbalik niya, tricycle na may pinto ang dala niya. Kung titingnan mo si Zed, Kuya Bono, modernong lalaki siya. Member nga ng banda rakista. May pagkakulot ang buhok niya, may hikaw sa kaliwang tenga, may manipis na tapyas ang kilay niya. May 2 din siyang malalaking tattoo. Noon pang 4th year kami. Isa sa kaliwang braso, isa sa kaliwang dibdib. Hindi mo siya makikitaan ng pagka-conservative. At sa totoo lang, Kuya Bono, ay inasahan kong babaguhin ako ni Zed. Uutusan niya akong magbago ng forma o pagdadala para bumagay ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko noon,
Oo, handa ako magbago. Kaya ko ring maging modernang babae para sa mahal ko. Pero hindi naman niya yun ginawa. Naisip ko ang dalawang dahilan. Una, kasi nga, hindi naman kami. At anong karapatan niyang baguhin ako kung wala naman kaming relasyon? Pangalawang dahilang naisip ko, baka wala naman talaga siyang paki sa akin. Mula nung mawalan na kami ng ugnayan ni Zed dahil bigla siyang naglaho, nagkulong na lang ako sa bahay. Pagka-graduate ko ng high school, halos hindi na ako lumabas. Hinarap ko ang buhay ko at hindi nga ako nahirapan dahil nakasuporta sa akin ang pamilya ko. Pero yun nga, at the age of 19, nagbago na ang lahat at tama si Kuya Moses. Kailangan kong kumilos para sa future namin ng anak ko. Pinayagan ako mag-aral ulit pero hindi na ako tinanggap sa university kung saan ako nag-high school dahil sectarian school yun at bawal ang mga nanganak sa pagkadalaga. Sa public university ako nag-enroll at nag-decide akong pagbutihin ang pag-aaral ko, alang-alang sa anak ko. Pero hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na sa school na yun ay muli kaming magkikita ni Dino. Naging kaklase ko si Dino sa PE 1. Transferee kasi siya at back subject niya ang PE kaya't kahit third year na siya noon ay naghahabol pa rin siya ng mga PE subjects niya. That semester ay 2 ang PE niya. Formality siguro for old time's sakes lang kaya nilapitan niya ako during the first day ng klase namin sa gym at hindi namin naiwasang mapag-usapan si Zed. Nasa Nueva Ecija na siya. Nagsasaka. Nakangiting sabi ni Zed, "Nagsasaka? You mean farmer?" Yun ang sabi niya nung magkita kami sa Obando. At sa totoo lang, naniwala ako kasi maitim siya. Nawala na yung pagkabistiso niya, yung kagwapuan, nawala na yun. Tumanda na itsura. Mukha na ngang 30 eh. Hindi na ako umimik kasi nagduda ako kay Dino. Sa totoo lang, iba na ang datingan ni Dino noon, Kuya Bono. Parang napakayabang na at ang taas ng bilib niya sa sarili niya. Palibhasa kasi ay sa FEU sa Maynila siya nagmula. Nag-transfer lang siya noon sa public university nga kung saan ako nag-aaral. Gayunpaman ay binigay ko pa rin naman kay Dino ang Facebook name ko dahil i-add daw niya ako. Hindi ko kasi real name ang gamit ko sa Facebook at picture lang ng baby ko at pamangkin kong si Jacob ang nakalagay ng mga pictures doon. Picture ni Rahab at Jacob ang nasa cover photo ko at picture ng baby ko ang profile picture. Pero 2 days later ay may natanggap akong message sa Messenger galing sa lalaking ang pangalan sa Facebook ay Kirdes. Pero kaagad ko rin napansin syempre na binaliktad lang itong Cedric na siyang pangalan ni Zed. Binasa ko ang message niya, inaccept ko rin ang friend request niya, Kuya Bono, at noon, Kuya Bono, muling nadugtungan ang ugnayan namin ni Zed sa social media nga lang. Totoo pala, Kuya Bono, nasa Nueva Ecija si Zed at pagsasaka ang kanyang trabaho.
Dati daw ay tinulungan lang niya ang lolo niya pero hindi na kaya ng kanyang lolo ang magsaka kaya't nung matuto siya ay siya na ang naging magsasaka. May mga kasamahan naman daw siya, mga tauhan ng lolo niya. Hindi na raw niya iniwan ng Nueva Ecija dahil nagustuhan niya ang simpleng buhay na tahimik at payapa. Dahil noon ngang panahong iyon ay magulo ang buhay niya. Hindi ako komportableng ka-chat si Sed nung nasa part na kami na nagkukumustahan na. Matapos kong sabihin ng ganito, okay lang ako, Sed. Sana ikaw din. Sinundan ko agad ng message na, sige na, Sed. May gagawin pa ako eh. Kaso nag-reply siya ng ganito, yan ba yung baby natin? Yung nasa profile picture mo? Oo, siya nga. Bakit? Gusto ko siyang sustentuhan, Kim. Said, hindi naman kailangan. Hindi pa naman kami masyadong naghihirap. Pero akong ama niya, di ba? Baka naman pwede mo akong payagang maging ama sa kanya. Okay, sige. Ikaw ang bahala, Said. Salamat, pero Kim, may pakiusap sana ako. Sa atin na lang to. Huwag mo na sana sasabihin sa magulang mo na may communication na ulit tayo. At tutulong ako sa bata. Said, bakit kailangan mo akong turuang maglihim sa magulang ko? Hindi ko gawain yan. Hindi ako nagsisinungaling sa parents ko. May malaki kasi akong dahilan, Kim. Anong dahilan yan? Baka pwedeng malaman. Magkita na lang tayo kung pwede. Sa personal ko na lang ikukwento sa'yo. Okay. Sabihin mo lang kung kailan at kung saan, Said. Sige, Kim. Salamat. And I miss you. Dalawang linggo ang nakaraan bago kami nagkita ni Zed. Mali si Dino sa sinabi niyang pumangit na si Zed kasi para sa akin, mas lalo pa siyang gumwapo sa moreno niyang kulay at tumigas pa ang katawan. Oo, nagmature ang itsura niya pero sobra naman yung mukhang 30 anyos na sinabi ni Dino. Tingin ko mukha lang siyang 25. Pero sa maturity ng pag-iisip at paninindigan ay para siyang 50 years old, lalo na noong sabihin niyang, alam kong darating ang araw na to na muli tayong magkikita, Kim. Kaya hindi ako nagmahal ng iba. Ganun din kataas ang tiwala ko sa'yo na hindi mo ako basta-basta papalitan dahil wala tayong usapang maghihiwalay na tayo. Napakunot noo ako sa linyahang yun ni Sed nung una. Maghihiwalay? Said, hindi naman tayo nagkaroon ng relasyon, di ba? Ni hindi ka nanligaw eh. Hindi naging tayo. Bakit hindi? Pinagkatiwala mo sa akin ang sarili mo at ako ang nakauna sa'yo. Paano hindi naging tayo? Sumasama ka sa akin noon at alam kong hindi lang ako ang masaya at kontento kapag magkasama tayo. Paano hindi naging tayo? You never said you love me, Said. Bakit, Kim? Sa akin mo ba noon gustong marinig ang salitang I love you? O kay Dino? Natigilan ako sa tiradang yun ni Sed. Yes, Kim. Totoong nung mga huling araw nating magkasama, naramdaman kong mahal mo na rin siguro ako pero hindi pa ako masyadong sigurado kung wala na talaga si Dino sa puso mo. Ang plano ko noon, liligawan kita ng formal. Pero naunahan ako ng mga magulang mo. Sinira nila ang buhay namin. Sinukloban ng takot ang mga magulang ko dahil sa banta ng lola at papa mo sa akin. Banta? Anong banta? Napatitig ako sa mga mata ni Sed. Hindi mo alam? Wala akong alam, Sed. Kaya sabihin mo, anong banta? At bakit sinasabi mo sinira ng parents ko ang buhay mo?
Binantaan nila ako nun. Kakasuhan nila ako ng rape. Inatake ng high blood ang mama ko. Na-paralyze siya ng 2 taon. Nag-asawa ng iba si Papa. At ako, natigil sa pag-aaral. Nawalan ng ganang mabuhay. Hindi ko napigilan ng pagtulo ng mga luha ko sa kwento ni Zed. At noon ay parang nakadama ko ng galit sa magulang ko pati kay Lola. Pero hindi ako ganun kasama, Kuya Bono. Binigyan ko pa rin ng benefit of the doubt ang parents ko at nangibabaw pa rin yung idea na gusto lang nilang mapabuti ako, mahal nila ako at lahat ng ginagawa nila para sa akin ay para sa kaibubuti ko. Kaya lang hindi ako natahimik. Naguluhan ako at dumating ako sa puntong nagchat-chat ako kay Kuya Aldrich at tinatanong ko siya tungkol sa mama ng pamangkin kong si Jacob. Kung anong ginawa ni na Papa sa kanya. Ayaw magkwento ni Kuya. Pilit niyang nililigaw ang usapan pero ako desididong malaman. Hanggang sa napilitan din si Kuya Aldrich. Ayaw nila kay Sarah kasi nakilala ko lang siya sa bar. She was then a GRO pero may dahilan siya kung bakit pinasok niya ang ganong trabaho. Inaalagaan niyang nanay niyang may sakit at pinag-aaral niya sa college noon ang sarili niya. Nasaan siya ngayon, Kuya? Nasa Amerika. Nakapag-asawa ng American citizen. Kuya, hindi ka ba nagalit kina Papa noon dahil pinakialaman nila ang buhay mo? Nagalit pero wala akong magagawa. Iniyak ko na lang lahat ng sakit dahil ang sabi nila, baliktarin ko man daw ang mundo. Hindi nila matatanggap sa pamilya natin si Sarah. Kuya, tama ba sila? Bakit nila yung ginagawa? Bakit hindi nila iniisip na masasaktan tayo? Ganon din ang ginawa nila sa ama ng anak ko dahil lang sa hindi nila ito gusto. Kim, magulang natin sila. Sumunod na lang tayo kahit mahirap, kahit masakit. Ang tagal ko pa rin umiiyak matapos kaming mag-chat ni Kuya Aldrich. Pero pagkatapos nun, Kuya Bono, ay nagdesisyon ako dahil lumaki ang galit ko sa magulang ko at parang hindi ko muna sila kaya makasama sa iisang bahay. Chinat ko si Aldrich. Tinanong ko siya kung gusto niya kaming makasama ng anak namin. Napakabilis ng kanyang sagot. Siyempre naman, wala akong ibang pangarap, Kim, kundi ang mabuo tayo bilang isang pamilya. Naging malinis ang pagtakas ko kasama ang aking anak araw ng linggo noon na nasa kapilya ang mga magulang ko at ako noon ay nagkunwaring masama ang pakiramdam. Pero ang totoo ay naimpake ko na lahat ng gamit ni Rahab, ang baby ko, habang nasa kanto lang sina Zed at ang kasama niyang may-ari ng kotseng inarkilan niya para sunduin kami. Matapang na noon si Zed, Kuya Bono. Hindi na raw siya takot sa kung anumang gawin ulit ng magulang ko sa kanya kapag natuntun kami. Nagsama kami, Kuya Bono, bilang isang pamilya. Simple man ang buhay pero maligaya kami. Nagpatuloy din ako ng pag-aaral. Nag-transfer na lang ako noon sa CLSU.
Medyo malayo yon sa lugar ng lolo ni Sed, pero nagsakripisyo ako kasi hindi pumayag si Sed na maghinto ako. Ayaw daw niyang madagdagan pa ang ipipintas sa kanya ng magulang ko. Kailangan ko daw magtapos. Taong 2012 namatay ang lolo ni Sed at noon nagsimulang magkagulo ang mga anak nito sa hatian ng mga ari-ariang naiwan ng matanda. May napunta namang 1 ektarya kay Sed, pero sabi niya hindi daw kami kayang buhayin ng 1 ektarya. Napaalis din kami sa family house ng lolo niya dahil binenta rin ito ng tito at tita niya, tsaka nila ito pinaghati-hatian. Pero alam mo Kuya Bono, baliwala sa akin kung sa isang bahay kubo sa tabi ng bukid kami nanirahan. Nasa gitna kasi ang bukid na napunta kay Sed. Kaya kapag papasok ako sa school, Kuya Bono, ay dadaan ako sa pilapil. Kung maputik, mapuputikan ang paa ko. Bit-bit ko ang sapatos ko hanggang sa makarating ako sa sementadong kalsada. Nakabuntot sa akin si Sed na may dalang 1 timba ng tubig para may panghugas ako sa paa ko pagdating ko sa kalsada kung saan ako mag-aabang ng jeep. May communication ako sa mga kapatid ko kahit nung naglayas kami ng anak ko, pero never kong sinabi sa kanila kung nasaan ako. Alam kong tiniteknikan ako noon ni Kuya Moses, kunwari magpapadala daw siya ng pera. Ibigay ko daw sa kanya ang eksaktong address ko dahil kailangan daw yun sa Palawan Pawn Shop. Hindi ko binigay at hindi rin ako tumanggap ng tulong mula sa kanila. Nagsikap si Zed na ibigay lahat ng pangangailangan namin ng anak ko sa abot ng kanyang makakaya. Liban sa 1 ektaryang bukid niya, nakikisaka pa siya sa iba. Lahat ng trabahong kikita siya kahit malaki, pinapatulan niya. Ako naman, kinailangan ko din siyempre mag-adjust, magtipid dahil alam kong nahihirapan si Zed. Ang tagal, Kuya Bono, ng paghihirap namin ni Zed. Kapag nagkakasakit si Rahab, nakakautang kami sa mga amo ni Zed. Ramdam kong sobra niya kaming mahal, Kuya Bono. Kapag may exam ako noon, siya lahat ng gumagawa sa bahay, pati mag-alaga sa bata dahil ang gusto niya, tutukan ko ang pag-aaral ko. Ibang-iba siya, Kuya Bono, sa naaalala kong personality niya nung high school kami. Hindi ko talaga aakalaing magbabago siya ng ganon. Final exams ko nung 4th year college ako. Wala kaming kapera-pera dahil nalugi ang palayan naming binagyo. Pista noon sa bayan at may singing contest. Sumali siya, Kuya Bono. Naggitara siya at kumanta ng All My Life ng Amerika. Nakuha niya ang 2nd prize at nakatanggap ng 3,000 pesos na premyo. May pinang-tuition ako at pinambayad sa mga test papers ko. Tandang-tanda ko ang kantang yun, Kuya Bono, dahil sa edad kong 24 noon, ay noon lang ako nagsimulang magkahilig sa musika. Musika ng mahal kong asawa. Three months after kong pumasa sa board exam, na self-review lang, inutusan ako ni Zed na umuwi kami ng anak ko sa Bulacan. Galit sa akin ang parents ko at hindi ko kinaya ang magtagal sa bahay nila dahil hindi nila ako kinakausap. Sobra nila akong inusig sa pamamagitan ng pananahimik nila. Namatay daw si Lola Mikay na may sama ng loob sa akin. Iniwan ko ang nakakwadrong diploma ko sa salas, pero hindi pa kami nakakalabas ng pinto ng anak ko ay narinig ko ang ingay ng nabasag na bagay. Bumalik ako sa loob at nakita kong
Nasa sahig ang frame ng diploma ko at basag-basag ang salamin nito. Si Mama ay naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Pinulot ko ang diploma ko. Dinala ko pa uwi ng Nueva Ecija. Yung ganong gawin ng magulang ko, Kuya Bono, ay sobrang tumutorture sa akin hanggang ngayon. Mas gusto ko pa sanang binugbog na lang nila ako, pinagsasampal nginudngud kaysa sa hindi nila ako inimikan. 2 taon din ako nagtiis sa supermarket sa San Jose bilang accounting clerk bago ako nagpasyang mag-abroad dito sa Qatar noong March 2015. Pinili namin ni Zed na huwag muna akong magbuntis ulit hanggat wala pa kaming matinong bahay, kaya't bahay ang una naming pinundar. Mura lang naman ang lote sa baryo namin, kaya't sa unang 2 taon ko dito ay nakapagpatayo kami ng simpleng bahay. Tuwing 2 taon, Kuya Bono, ay umuuwi ako at nagbabakasyon pero hindi na ulit kami nakabuo. Sabi ni Zed, pag may nabuo, uuwi ako ng Pinas at magre-resign ako sa trabaho ko. Nakatatlong uwi na ako, Kuya Bono, at pauwi na naman ako sa March 2024, pero parang gusto ko nang mag-for good kasi gusto ko na talagang magkaroon ng baby boy. Marami na akong utang sa asawa ko at alam kong kailangan kong ayusin ang pamilya ko. Nakasal nga pala kami, Kuya Bono, noong 2017 sa Huwes lang, kaya't legal na rin kami mag-asawa. Kahit papano ay marami na rin kaming ipon, pero hindi pa rin ako lubusang masaya at payapa dahil hindi pa rin ako kinakausap ng magulang ko. Isa din sila sa dahilan kung bakit gusto ko nang mag-for good. Baka hindi nila gusto ang tatawag-tawag lang ako. Baka gusto nilang maglumuhod ako sa harap nila sa loob ng aming prayer room para patawarin nila ako kahit na hindi ko naman mawari kung gaano ba talaga kalaki ang kasalanan ko. Oo, tinalikuran ko ang aming religion dahil Katoliko ang asawa ko. Pero Kuya Bono, wala akong nararamdamang guilt sa Diyos. Pakiramdam ko hindi ako nagkasala sa Diyos sa pag-iiba ko ng relihiyon. Pero bakit sa magulang ko parang ang laki ng kasalanan ko? Kaya nasabi ko, Kuya Bono, na hanggang ngayon ay survivor pa rin ako dahil patuloy pa rin akong nakikipaglaban sa konsensya ko. Matatanda na ang mga magulang ko at ayaw ko silang mawalang may tabang galit sa akin. Oo, sinuwerte ako sa asawa at biyanan ko, Kuya Bono, pero bakit magulang ko pang nagpapahirap sa kalooban ko? Gumaling at nakarecover ang biyanan kong babae at siyang nag-aalaga sa anak ko ngayon. Kasama niya sina Zed sa aming bahay at ni Katiting ay wala akong masabing negatibo sa aking biyanan. Yung biyanan kong lalaki, padalaw-dalaw din sa amin pero meron na kasi siyang ibang pamilya. Gusto kong maging totally maligaya at masaya, Kuya Bono. Gusto ko ng peace of mind at alam kong makakamit ko ito kapag napatawad na ako ng mga magulang ko. Dahil dito, baka sa March talaga ay magpo-for good na ako. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat kung mababasa mo rin ang kwento kong ito. Nagmamahal, Kim. Kaugot na Kimberly, nauunawaan kita sa pinagdadaanan mo pa rin kabigatan ng loob ngayon sapagkat magulang kasi yan eh. Well, dapat nga umuwi ka na. Umuwi ka sa March upang ayusin ang lahat ng dapat mong ayusin. Because I understand kung gaano ko makakahalaga ang peace of mind. Lalo na't matatanda na sila. And sa huli talaga, at the end of the day, tama yung kuya mo na magulang sila at kailangang sundin sila, maliman sila o tama. I'm sorry kung hindi kita ikukonsinti sa kung anumang gusto mong ipaglaban sa magulang mo. But, you know, yung taos-pusong paghingi ng tawad, siguro, kung kailangan mo talagang lumuhod doon sa inyong prayer room sa harap nila, gawin mo na.
sapagkat matatanda na sila. And I understand kung gaano kabigat siguro yung guilt kapag nawala sila na hindi mo nakuha yung kanilang pagpapatawad. Anyway, I also believe na hindi ka talaga dinudusa ng Diyos kung nagpalit ka man ng religion, because obviously, hindi ka naman minalas, sinuwerte ka pa nga ng napakabuting asawa at maging sa trabaho mo, hindi ba? So, I think you are blessed. Okay? And congratulations, and again, thank you for sharing your story, Kahugod na Kimberly. At sa ating mga shoutout sa ating Facebook, DM Aviara Kimberly Marceliano, baka si Kamit ato yun, girl, sabi niya. Okay? Aya Aquino Tolentino, shout out to you. Weng Lintang Hidchom Draman, shout out. Moises de la Cruz, shout out to you. Janessa Juarez Utilia, shout out to you. Ganun din, Eugene D. Zuniga. Hello sa mga avid listeners dyan sa taga RTC Aircon Team sa Dumaguete City, Negros Oriental. Shout out sa inyo dyan. Shout out po sa lahat from Eugene D. Zuniga of Jubail, Saudi Arabia. Salamat, Eugene. Mary Kanomga Pinartok, shout out to you. Franklin Familiar Daklitan, shout out to you. Faith Colleen Trislin Ifaro, hello Kuya Bono, always waiting sa mga upload mo, and thank you at meron na avid listener here. Thanks a lot, Faith Colleen. Doy Source, pa-shout out Kuya Bono kay Rosel Nalo ng Tengiru, Tuguegarao City. Mag-iingat ka palagi, huwag mo pababayaan sarili mo, pati si Baby from Pat Doy Soriano ng San Manuel. P.S. Thank you Kuya Bono. John Alcasio Dalanan Maron, pa-shout Kuya Bono kay Yuri Eunice Crisostomo ng happy birthday and I love you. Maraming salamat. Rubilin Gapay Asirit, pa-shout out sa family Gapay, Binalay at Asirit. Lagi ko pong inaabangan ng mga new upload stories nyo. Fan nyo po ako since Barangay Campus Love Story from Tumawin, Isabela. Maraming salamat, Rubilin. Jonah Alarva Molina, pa-shout out po family ko dyan sa Quezon, Isabela. Nanay, tatay from Jonah, Tilasam, Cagayan. Irene Lucas Arcangel, pa-shoutout po kay Michael John Andres na nasa Al-Kubar, Saudi Arabia. Mag-ingat palagi. Lani Balinan Ligutan Bakay, shoutout to you. Pa-shoutout Kuya Bono, thanks sa bagong upload. May aabangan ulit. Abangers from Kuwait. Janet Kawilan Cabaro Matalang, shoutout to you. Ganun din kay Rolando Bulusan. Pa-shoutout man. Okay, shoutout to you Rolando at salamat sa pagtutok. Joski Viterbo, shout out Kuya Bono, always listening here in Dubai. Shout out po sa Barangay Minagbag, Quezon, Isabela. Salamat. Marjon Pangilinan, pa-shout out Kuya Bono, Pangilinan family, and kay Feli Pader na nasa Israel country. Stay safe and thank you. John Mark Abalon Fernando, pa-shout Kuya Bono ni Bakit ko nga ayatek unay-unay ni Rachel Francisco from Dolowog Alfonso Lista Ifugao. Evelyn Galano Mariano, pa-shout kay Bono. Kami ng kapatid ko na si Ayesha Galano Hernandez. Mga abangers mo kami lagi. Benjamin Dayag Manuel, thank you so much. And Basel says, pa-shout kay Bono dyan sa family ko sa Albay, family Buena Obra, Kadag, and Patetico, listening in abangers here in Kuwait from Albay. Salamat, Basel. Jovito Javier, pa-shoutout naman dyan, idol, Kuya Bono, sa kamag-anak ko dyan sa Villasis, Pangasinan. Javier family at Carig family, thanks a lot, idol, from Puerto Princesa City, Palawan. Salamat, Jovito. May mga kamag-anak din kami sa Villasis Parang doon yata nagmula yung aming lahi. Villasis, Pangasinan. Oralio family. Shoutout sa inyo dyan kung may nanonood sa ating channel na Oralio family dyan sa Villasis, Pangasinan. Jemeline Posidio de Guzman, thank you Kuya Bono. May papakinggan na naman kami habang nag-harvest ng gulay. Wow, pabati po kami ng family ko Posidio de Guzman at Aligado family dito po sa Rojas, Isabela. Salamat, Jemeline. Vic Asubilia, pasyado Kuya Bono, Alibusa family from Singapore. Thank you, Vic. Ani Solano Tobias, hello Kuya Bono from Tagum, Davao del Norte po here in Hong Kong po sa ngayon. Maraming salamat, Ani Tobias. Ang layo mo pala dito sa Pilipinas. Anyway, salamat. Vanessa Barid Garapin, pa-shout Kuya Bono, listening here in Kuwait from Bagao, Cagayan Valley. At pa-shout out na rin po family Garapin, especially sa mga magulang ko, Mr. and Mrs. Banong and Lobby Garapin. Miss ko na sila.
Thank you, Vanessa Baril Ganapin. Jenna, shoutout Kuya Bono. I've been fun here in Kuwait from Batak, Ilocos Norte po. Have a great day also to you, Jenna. Che Adasak, shoutout Kuya Bono dito ko sa Kuwait. Salamat po, may papakinggan na naman po. Ako lagi nag-aabang ng kwento nyo. God bless din, Che Adasak. Maaga kong in-upload ito sa Facebook makalas 4 ng umaga. Kaya siguro Kuwait, Middle East ang marami. Shoutout Kuya Bono, thanks sa new upload. Mag-12 na po dito ng midnight and bukas ko na po siya papakinggan. God bless you always. Salamat, Jessie. Angela Ligayo, shoutout Kuya Bono. Angela Ligayo from Bagawat, always a banger here in Saudi Arabia. Thanks a lot, Angela. Ganun din kay Ayani. Ayan. Wilfredo Pajarillo, shoutout to you. Ann Zorilla, hello Kuya Bono, shoutout po sa lahat ng listeners mo. Here in New Zealand, lagi po ako nag-aabang ng bagong mga upload. Salamat, Ann Zorilla. Kumusta naman dyan sa New Zealand? RG Caronan, shoutout Kuya Bono sa aking asawa na si Geraldine Caronan at sa dalawa naming anak. Cyrus Arger at Asti, maraming salamat sa RG Caronan. Rose Ann Jose Dorado, shoutout Kuya Bono sa pamilya ko dyan sa San Miguel, Baggao, Cagayan. Dorado and Jose family po. Lalo na sa asawa ko na si Roger Dorado at sa dalawa kong anak na sina Ashley Jane at Tyler Zion. Mag-ingat po kayo palagi at mahal na mahal ko po kayo. Abangers here in Dammam, Saudi Arabia. Rose Ann Jose Dorado. Panghuli, Lilibet Balinsat Sabado. Shoutout Kuya Bono, lagi ako nakaabang sa lahat ng channel mo. Alam ko yan, Lilibet. At regard sa dalawa mong anak. Dalawa ba yun o isa? Lilibet Balinsat Sabado ng Binagbag, Quezon, Isabela. Kumusta kaya si Jocelyn Pascua ng Kawayan City, Isabela? Nanalo kaya ito sa pagkakagawad? Well, anyway, sa mga kahugan nating kumandidato sa barangay election, sana nanalo kayo. Kung hindi man, next time tumakbo ulit kayo. So hanggang dyan muna mga kahugot, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.